Hello mga ka-circle! What's up, what's up? It's me, it's Lynn Circle TV. Kumusta kayo? So, in this video, pag-uusapan natin kung ano yung mga naganap na realization habang tayo ay naka-quarantine. Tama po. Habang tayo ay naka-quarantine, bali mga ka-circle, nakabuo po ako ng 8 pointers ng mga realization na naganap sa buhay ko at base sa observation ko. And I want to share it with you and hopefully makatulong ito. Don't skip this video mga ka-circle dahil masaya itong mga pag-uusapan natin. Okay? Pero bago ang lahat mga ka-circle, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe in my channel. It's Lynn Circle TV. And please click the bell button also para lagi kang nauuna sa mga bagong uploads ko. Okay? And now, wag na nating patagalin. Let's start. Meron akong ditong prepare na 8 kung anong naganap na realization. So una, cleanliness. So dito, nabigyan natin ng priority ang kalinisan. Kahit na sa kaliit-liit ang mga bagay-bagay like yung mga, for example, yung mga susi, mga furnitures, mga appliances na dati-rati ay hindi natin nabibigyan ng pansin. So parang lagi lang tayo kasing nakafocus sa sarili natin, sa katawan natin, kung paano lilinisin. Pero itong mga maliliit na bagay ay hindi natin nabibigyan ng pansin. Dahil sa pandemic na ito, ngayon, lahat ng mga bagay-bagay mapalugar or mga puok man yan ay nililinis natin dahil dito. And more importantly, nagkaroon tayo ng tamang hygiene sa ating pangangatawan. Naging concern tayo kung paano ang tamang paglilinis, ang paliligo, lalo na pag galing ka sa labas. So, anong mga dapat mong gawin? Anong mga dapat mong linisin? O tayo mga Pinoy, alam ko, pagdating sa kalinisan, number 1 tayo. Pero kung pagmamasdan natin, hindi naman lahat, pero karamihan sa mga ibang lahi ay hindi hindi sila masyado nag-focus sa kalinisan. But, because of this crisis, natuto silang maglinis sa kanilang mga katawan. Natuto silang maging concern sa kanilang mga sariling hygiene. Imagine, ginagawa natin to worldwide. Same time, lahat tayo naglilinis. Pangalawa, more time. More time to think about sa mga bagay-bagay na dati-rate ay hindi natin nagagawa dahil, syempre, karamihan sa atin kulang sa oras. Ang iba busy sa trabaho, ang iba busy sa pag-aalaga sa kanilang mga anak, so wala tayong enough time. Because of this quarantine, ngayon nagkaroon tayo ng time sa mga bagay-bagay na dati-rate ay hindi natin nabibigyan ng pansin. Alam mo mga ka-circle, ako na-realize ko, ang dami ko pa palang mga bagay-bagay na hindi nagagawa. At nagulat ako nung nilista ko siya kasi ang haba pala ng listahan ng mga gustong kong gawin pero hindi ko magawa, gawa ng kulang ako sa oras. Pero ngayon, nagagawa ko na siyang aralin, nagagawa ko na siyang bigyan ng time at i-execute. Another most important thing also ay nagkaroon tayo ng enough time para makasama at makabanding ang ating mga mahal sa buhay. Imagine nyo guys, so ngayon, 100% ng time mo ay nandun ka sa family mo dahil nasa bahay ka. Except sa mga OFW na kagaya ko na malayo sa family. Pero at least, yung mga pamilya ngayon, like sa Pilipinas, magkakasama, nagkaroon ng enough time para makabanding nila ang kanilang pamilya. At dahil dito, napagtibay nila ang kanilang mga relasyon at samahan at nakilala nila ang bawat isa ng buong buo. Ayun. Then, number 3, time management. Hiniwalay ko to dito sa more time because itong time management, mga ka-circle, ay sobrang napaka-importante sa panahon ngayon dahil, syempre, unang-una, imagine mo kung nasa bahay ka lang, hindi mo alam kung paano mo matatapos ang buong araw kung hindi mo i-manage yung time mo. Alangan naman, syempre, nakakasawa din naman yung lagi kang nasa internet, nasa social media. So ngayon, nagkaroon ka ng time para i-breakdown yung oras mo. Nagkaroon ka ng routine kung paano mo matatapos ang buong araw. O diba? Kumbaga, natuto kang i-manage yung time mo kung paano mo gugugulin ang buong maghapon mo. Dahil kung internet lang laman at social media buong maghapon, for sure mga ka-circle, sasakitin yung ulo mo. Kaya, I'm sure mag-iisip ka ng ibang mga gagawin na productive na alam mo sa sarili mo na ikakasaya mo ito. Ayun. Number 4, walang traffic. Ito yung masaya at na-minimize ang pollution. Ito maganda dahil nga sa puro tayo naka-stay at home, so wala kang gaano mapapansin na traffic ngayon sa kalsada, tahimik. Hindi nagsisiksikan yung mga tao, walang gulo. Ang laking tulong nito, lalong-lalo na sa atin. Wala tayong nalalanghap ng mga usok galing sa sasakyan, na dati-rata ay masyadong polluted. Once na lumabas ka ng bahay mo, usok agad ang iyong mabubungaran at malalanghap mo, pero sa ngayon,
Since walang gaano mga sasakyan, walang traffic dahil stay at home ang lahat, so masaya ang inang kalikasan natin dahil natulungan natin na ma-minimize ang pollution. Which is, ito yung maganda na prevent natin na mas lalo pang mabutas ang ating ozone layer dahil mga ka-circle, as of this time, I am sure ang ating ozone layer ay sobrang butas na po. At least, sa panahong to, nakatulong tayo sa ating inang kalikasan. Natahimik din ang lungsod at napahinga ang pagkasira ng ozone layer. Ayun, mga ka-circle. Ngayon, dumako na tayo sa panglima. Ito yung isa ring nakatulong. Low crime rates. Of course, mga ka-circle. Sa panahon ngayon, dahil sa masigasig na pagpapatrolya ng ating mga kapulisan at otoridad, na-minimize din yung mga taong gumagawa ng krimen. Dahil nga sa naka-stay at home tayo, so walang chance yung mga masasamang loob na lumabas ng bahay para i-execute ang kanilang mga plano. Dahil nga sa naka-quarantine ang lahat at sobrang napakahigpit, ang daming checkpoint, saan ka man magpunta, so nabawasan ang mga krimen. So, walang gaano makapagsagawa nito. Mga kriminal ngayon ay nagtatago at natatakot din sa pandemic na ito. Most of them ay nakapokus din sa crisis na ito. Natatakot din sila sa virus na ito. Kaya, ayun, malaking tulong din to dahil nabawasan ang mga krimen sa ating bansa. Number 6, of course, isa rin ito sa nakatulong mga ka-circle. Natuto tayong mag-budget. Ayun, of course, dahil nga mostly sa atin ay no work, no pay. So ang iba, nasa bahay lang, binawasan ang mga sahod, natuto tayong pagkasyahin kung ano mang meron tayo. Natuto tayong i-priority kung ano yung mga dapat nating bilhin sa mga hindi naman kailangan. Sa panahon na ito, limited lang ang ating budget, kumbaga nag-stick to budget lang tayo. Hindi pwedeng bili ka ng bili dahil bukas makalawa utang. So, syempre, pag ginawa mo yun, sasakit yung ulo mo, stress ang kalaban mo, mga ka-circle. So, kaya, yun, natuto rin tayo mag-budget. Kailangan stick to budget lang tayo, ha? Huwag masyadong gagasto sa mga panahon ngayon. Ayun. And then, next is, number 7, helping hand. Of course, mga ka-circle, sa panahon ngayon, natuto rin tayong maging malambot ang ating mga puso. Na-realize natin sa ating mga sarili kung gaano tayo kaswerte, kumpara sa iba nating mga kababayan na walang-wala. So, through their donation, mapamayaman man, mapa-middle class, at sa abot ng kanilang mga kaya, ay nagagawa rin nilang tumulong. Ayun, lumambot ang kanilang mga puso sa pagtulong. Iyan ay napakalaking tulong lalong-lalo na sa panahon ngayon. And of course, the last but not the least, number 8, nagkaroon tayo ng spiritual maturity. Kung mapapansin nyo, dati-rati sa sobra nating busy, wala tayong time, lahat tayo may pinagkakaabalahan, nakakalimutan natin na may isa pa pala tayong dapat i-priority. Yun ay ang relasyon natin kay God. Minsan, sa buong maghapon, nakakalimutan nating mag-pray. So, di ba? Maraming guilty dyan. So, dire-diretso na agad pagkabangon sa umaga, diretso agad ligo, at diretso sa trabaho. So, minsan, nakakaligtaan natin talaga ang manalangin. Kung mapapansin nyo, talagang totally tinanggal ni God lahat ng mga sanhi ng iyong pinagkakabisihan. Imagine, walang pasyalan, walang mall, walang pasok sa trabaho, walang school, hindi makapag-travel. So, totally talaga, wala, tinanggal ni God. Kaya, lahat ng mga tao ngayon for sure ay tumatawag kay God. Everyone, they are crying and asking and seeking for help, lalong-lalo na to make them safe, hindi magkasakit, maging healthy. So, everyone now, naging masyadong, ano yung tawag doon? Kumbaga, naging makareliyoso. Naging malapit kay God. Ayun. But kung mapapansin natin, mga ka-circle, ito nga ang nakakalungkot dahil meron pa rin mga tao na kahit ito na ang nangyayari sa atin, meron pa rin iba na kahit may krisis na tayo ng ganito, still, matigas pa rin yung mga puso nila. Hindi pa rin sila natuto. I don't know, pero siguro mga iilan-ilan lang din sila ngayon na nakakalimot pa rin tumawag kay Lord, which is mali. Hindi natin dapat gawin dahil mga ka-circle, imagine, walang ibang makakatulong sa atin kundi si God lamang. Dapat sa mga panahon na ito, lumapit tayo kay God, mag-pray tayo. Pray natin na i-increase ang ating faith, and mahalaga ay magkaroon tayo ng relasyon kay God. Magkaroon tayo ng connection sa Kanya. Dahil itong pandemic na ito, until now, wala pang gamot. Sobrang delikado. Kaya nga ang protocol ng ating bansa ay stay at home, maintain social distancing, laging maghugas ng kamay, wear mask and gloves wherever
lumalabas tayo kasi sobrang ang hirap talaga mga ka-circle. Wala pa talagang na-discover na gamot, and yung mga patient natin na sa kasalukuyan ay nag-aagaw buhay sa mga hospital, and walang iba talaga na makakatulong kundi si God lamang, dahil ang mga doktor ay kasangkapan lamang. But still, thankful din tayo sa ating mga frontliners dahil nandyan sila na sumusuporta. Imagine, ni-risk nila ang buhay nila para iligtas tayo, para gamutin at iligtas ang mga may sakit. Para naman matulungan natin sila, please, kung hindi lang naman kailangan, we need to stay at home and follow the protocols. Okay? At ang pinakamahalaga, huwag tayong makakalimot kay God, mga ka-circle. Imagine, mga ka-circle, kung gaano tayo mahal ni God. Binayaran niya ang ating mga kasalanan. Hindi installment, mga ka-circle, kung hindi full sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng ating mga kasalanan ay binayaran ni Lord. Pero tayo, hirap na hirap tayo sa pagsunod sa Kanya at nakakalimutan pa natin ang tumawag sa Kanya. This is the right time to surrender ourselves, accept Him as your personal Savior, dahil walang ibang makakapagligtas sa atin kung hindi siya lamang. Ang isa sa mga nare-realize ko, mga ka-circle, during this crisis, wala talagang ibang makakatulong sa'yo kung hindi ang mercy, promises niya sa atin. Magkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya, do good things to others, follow Him, makakalimot tumawag sa Kanya. Meron din tayong mga kanya-kanyang priority sa buhay, but why not include God in your priority? Kung nagagawa nyo ngang i-priority ang ibang bagay, mas lalo na dapat bigyan natin ng prioridad at importansya ang ating relasyon kay God. Hopefully may natutunan kayo dito. Itong pandemic na ito ay isang wake-up call sa atin, mga ka-circle. Kung nakita akong post sa isang FB ata yun, nagkita daw si Jesus siya kasi Satan. Sabi ni Satan kay God, sabi ni Satan, ano ka ngayon? Ako ang nagwagi dahil sinarado ko lahat ng mga churches. Mga ka-circle, ang sagot ni God, mali ka dyan, Satan. Sapagkat binuksan ko ang mga simbahan sa kanilang mga tahanan. So, hindi ka pa rin nagwagi. Dahil ngayon, lahat ng mga tao buong mundo ay tumatawag sa Kanya. Which is tama naman ngayon. Ngayon ma-realize natin, mga ka-circle, everyone is calling Him, everyone is asking help. Most of the people now ay talagang walang ibang malalapitan. I mean, walang ibang mapagkakatiwalaan kung hindi si God lamang. Kaya wag tayong matakot, mga ka-circle. Bagkos, mag-pray tayo lagi to increase our faith and have mercy na i-heal at matapos na itong pandemic na ito. Dahil si God ay hindi natutulog at tayo ay pinoprotektahan niya sa kanyang mga promises, which is eto, yung Word of God. Sabi nga ni Lord, sabi nga niya sa Isaiah 41 verse 10, "Fear not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, will help thee, yea, and I will uphold thee with the right hand of my righteousness." Ayun, mga ka-circle, napakaganda ng kanyang pangako. Kaya wag tayong matakot. Kailangan natin pagtibayin ang ating pananampalataya kay God. Isantabi muna natin ang mga bagay-bagay na hindi importante, bagkos bigyan natin ng priority ang relasyon natin kay God. Okay, mga ka-circle? Dahil kung merong face mask, meron din dapat tayong faith mask. Ayun, yung tiwala kay Lord ng buong buo. I hope na may natutunan kayo dito sa mga realization na natutunan natin habang tayo ay naka-quarantine. So kung ikaw na nanonood nito may nais kang idagdag, please feel free to comment down below in the comment section, and I'm happy na basahin lahat yon, maka-inspire din sa kanila at makatulong sa kanilang araw-araw na pamumuhay. So hopefully may napulot kayong aral dito. And babasahin ko ang mga yan in my next video ay tatalakayin natin muli. Feel free to comment down below kung sino din yung gusto magpa-shoutout sa next video na gagawin ko. Okay, mga ka-circle? So, that's all for today. Kung ikaw bago ka pa lang sa channel na ito, please don't forget to subscribe in my channel. It's Lynn Circle TV. And please hit the notification bell also para lagi kang nauuna sa mga bagong uploads ko. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo. I'll end up this video by saying goodbye for now, mga ka-circle, and see you in my next video.